pero nakatalikod lang. So, si Honey Rose, yan, nakatalikod. Si Roel Dalinog, pwedeng mag-open ka. Maribel, Lizette, tsaka si Lizette Gawiran. Meron akong ka-classmate, ang pangalan niya, Gawaran. Yun. Si Raven, si Jarwin, Explosion, si John. And yan. So, gawin na lang natin kwentuhan yung usapan natin dito. Lista ko na rin naman yung mga pangalan nyo. Pag may noisy ha, hindi pala kayo makakapag-noise, no? Kasi ano, tawag doon, naka-mute kayo lahat. So, di makapag-noise, no? So, pag-usapan natin ngayon today is financial literacy, no? Siyempre, dalawang klase ang financial literacy. Siyempre, pang Pilipinas na mga full-timer and pang OFW. Siyempre, pag-usapan muna natin yung general. Okay, ano ba ibig sabihin ng financial literacy? Ito yung kaalaman mo sa paghawak ng pera. Very important. Siyempre, lahat tayo dito, naiintindihan naman yung kitaan, malaki yung kitaan, and that will be 36,000 per day or 1 million per month. So, ano ba yung gagawin mo para kumita ka and ano rin yung gagawin mo pag kumikita ka na? So in advance, no, so iba ang kinikita pa lang is nagsisimula pa lang 5,000, 10,000, and yung iba kumikita na ng 50,000, iba 100,000, yung iba 500,000, 1 million. So ano bang sikreto sa pagkita ng pera dito sa business natin? Tama? Nagtatanong ba kayo ng gano'n? Paano ba talagang kitain yung malaking pera dito sa business? So, taas niyo ang kamay niyo kung question niyo yung ganun, no? Paano ba kitain yung malaking income dito sa business natin? Yeah. Si Jenaline, gusto mo bang malaman paano ba yung kitaan dito? Jenaline Hansol, Jenaline Hansol na lang. Gusto mo bang malaman kung paano kumita ng malaki dito? Gusto mong malaman? So, siyempre, yung ibig sabihin ng financial literacy, ibig sabihin yung kaalaman, literacy sa paghawak ng financial. So, ng kaperahan. So, kadalasan kasi ang meaning ng yung in and outs, paano papasok yung pera mo at paano gagastusin. Sa mga negosyante, talagang minamanage to at sinusulat talaga. Katulad ko, nag-business ako ng cellphone shop. So, tinitignan ko kung magkano yung stocks ko, magkano pa yung pera ko, magkano yung mga gasusin ko buwan-buwan, no? So, nalalaman ko kasi nililista ko. Tama? So, sa mga walang alam dyan, basta kumita, babawasan, basta kumita, babawasan. So, yun yung kakulangan na kaalaman natin. Dapat natin malaman yung tamang pagbabudget. So, the right word doon is yung pagbabudget. Sabi nga is, it's not how you earn, but how you save. So, kadalasan ang mga tao, pag kumita, okay, babawasan ng expenses, tapos ang matitira, savings. Okay? So, mali pala yun, no? Ang dapat pala, pag kumita ka, so kahit 10% kurot ka na. Okay? After kumurot ng BIR, ng 10% sa income natin, di ba yung income natin is 1/8. So, pag binawasan ng tax yan, that will be minus 180 pesos. So, sabihin nating draft, no? Yung 1/8 mo, babawasan ng 200 pesos. Magiging 1/6 na lang. Tama? And sa 1/6, babawasan mo ulit ng 10% na kukuhanan mo ng savings mo. So, ang 10% ng 1/6 is 160 pesos. Nakuha niyo yung point, guys? So, itatabi mo na yung 160 sa ibang wallet. So, ibig sabihin, dalawa yung wallet mo. Isang wallet mo na kung saan kinukuha mo yung panggastos mo, nilalagay mo yung kinita mo, doon mo nilalagay, babawas ng panggastos mo, no? Tapos isang wallet naman, na nakahiwala yon, savings na ang tawag doon. Okay? So, kaya pag payaman ka, negosyante ka pala. Pag negosyante is merong isang bank account. Pag mga mayayaman, ang bank account nila is 3 hanggang 5. So, pwede yun, no? Mula sa BDO, may savings ka na. Kukuha ka pa ng isa pang savings, isa pang savings. So, pwede yun. So, pwedeng may savings ka sa BDO, pwedeng ka rin kumuha rin ng savings sa Metrobank, ibang bangko.
Okay, natutunan niyo yan, guys. So, tapos kung wala na pala tayong ano niyan, guys, no? Wala na tayong BDO, no? Ang encashment natin lahat ngayon is Bibo na. Hindi na BDO, Bibo na. Okay, ibig sabihin nun, para siyang GCash na kung saan isa-send mo via online na lang. So kung may existing kang savings na BDO, pwede mong isend doon mula doon makuha mo sa Bibo papunta sa ATM mo bago mo mawi-withdraw. Pwede namang diretso na, no? So, diretso na pang bayad. So, nakuha niyo yun, guys. So, babawasan nyo yung income nyo, babawasan nyo muna ng 10% tax, then 10% savings. Then, bago nyo kukuhanin yung mga gastusin. Okay? So, si Hans na walang pilyido, nag-iisip siya na maliit pa yung income ko eh. Paano kung isi-saving? Siguro kung ang income mo is 5,000 to 10,000 pa lang, sakto pa sa mga gastusin, no? Kasi sa hub, more or less is, ang expenses is uh, 5,000 to 7,000. Pag sinamahan mo pa ng mga training, may mga event, more or less aabot yan ng 10,000. Sakto lang sa mga pangangailangan nyo. So, ibig sabihin, as a marketer, as a full-timer na ginagawa yung business, dapat lahat po tayo dito, hindi pwedeng bumaba ng 10,000. Kailangan 20,000 and above. Pag 10,000 lang income mo, okay lang yun. Sakto lang yun. So, wala ka pang ibang savings. No? Pag pumasok ka na sa 20,000, yun na po. Yun yung time na pwede ka na mag-savings. Okay? So, yan, idea sa mga ginagawa yung business, no? Financial literacy para sa Pilipinas. No? So, marunong ka na kagad magtabi ng pera at kukurutan niya. No? So, kung ikaw naman ay marketer or full-timer sa Pilipinas, no? Pumapalo ka na ng 50,000 buwan-buwan. So basically, pagpasok ng pera ng 50,000, siyempre naman, ang gastusin mo lang sa hub, tumataas din yan. Mula sa 10, possible mag-20 ka. So ang dapat nga niyan is yung kalahati nun magastos mo, yung kalahati matabi mo. Okay, pilitin yung guys, ganun yun ha. Wag kung ano yung ginagastos, yung kung ano yung kinikita nyo, yun yung ginagastos nyo. So, pag kumita ka ng 500,000, 500,000 din gagastos. Pag naging habit nyo yun, ngayon pa lang guys, yung income nyo nasa 10,000 to 20,000 pa lang, matuto na kayong mag-habit ng nagtatabi ng pera. Nako yun guys, pwede ba kayo magtungo-tungo pag may sinasabi akong sumasang-ayon kayo? Hindi ko kasi kayo nakikita, pwede bang tumutungo ng gano'n? Ah. Pag may point akong okay ba yun? So, tutungo kayong gano'n. Okay? Para buhay. Tapos yung mga naka-off cam, pwede bang mag-open cam? Yan. Para pag akong speaker, kahit sinong speaker na nandito, mas maganda kung nandito ka na rin, open cam ka na rin. Okay ba yun? So kung humahataw ka naman dyan sa tabi, pwede naman. Okay, kung sasaka-sakaling may ka-close deal ka na. Kung wala namang kang kausap, focus ka muna dito. Pero kung meron kang kinakausap na talaga ino-OPP mo, pay na. So focus ka lang muna dito. Okay ba 'yon? Kasi ibabagsak ko both to, no? Financial literacy for Philippines and for OFW. Kasi lagi na lang kasi nababagsak ko pang OFW. So kaya naman, no? 50%, 50% para matuto rin yung mga nasa Pilipinas. Paano ba maglabas ng sasakyan? Okay? So, balik ulit tayo na 50,000 kinikita mo. So, di nagkakalayo. Siyempre, gumagastos ka rin ng malaki. Nag-aabono, no? Ayan ang kadalasan, no? Yung pag-aabono po, guys, positive po yan, ha? Abonado ako sa hub. Kasi yung isa kong downline, kulang yung pambayad niya. Ako nagbayad ng kulang. So, wag po kayong malulungkot regarding pag nag-aabono po kayo. Tama? Tatandaan nyo ang abono. Positive and negative. Kasi pag malungkot ka, abonado na naman ako. Malungkot ka, hindi tutubo yung halaman mo. Ibig sabihin, kaya ka naglalagay ng abono at tawag dyan, fertilizer, para lalong lumago yung negosyo. So, abonado ka na binilan mo ng laptop pa yung marketer mo na dapat yung sponsor ang mag-provide. Huwag kang malulungkot na ikaw nag-provide. Hindi, marketer mo yan, ikaw mag-provide. So, kung sakaling dumarating na, siyempre, yung OFW, yun nga, hindi nakapagpadala pang laptop, ano, okay lang naman as a upline, tayo talagang gumagastos.
babalik naman din sa iyo yun. Okay ba yun? So matuto po kayo ng ganun kasi kadalasan pag ginagawa yung business kasi gusto puro papasok lang, palabas hindi pwede. So pag nagpapalabas ka ng pera, ano yan, pinapalaki mo yung negosyo mo. So dati nakikihub ka lang, nagbabakas-bakas ka lang. Darating yung time, kukuha ka na ng hub. So pag nag-50,000 per month ka, magdadalawang isip ka, maglalabas ba ako ng kotse o kukuha ko ng hub? So parehas okay yun. So ikaw pa rin magde-decide. Ang pag nag-50,000 per month ka na, hindi na bumababa, no? Nakakatatlong 50,000 ka na. Yun yung time na pwede kang kumuha ng sarili mong hub. So hindi kasi pwedeng hindi kayo umalis sa comfort zone nyo. Kasi kumbaga para kayong agila, kailangan yung kumawala at huwag kayong matakot na kumuha ng hub at kumuha ng kotse. Ayokong kumuha ng hub, baka problema yun. So pag ikaw yung taong gano'n na ayaw mong nag-aabono, medyo kumbaga yung pananim mo bonsai or yung income mo hindi talaga umaangat. So ako kasi negosyante ako in traditional business tsaka networking. Itong business na to negosyante rin kayo Ang ano lang, pagkakaiba lang natin, may pagpasok ko dito, may experience na ako sa business. Okay, kayo, first time niyo pa lang mag-business dito. Iba diyan na nag-networking na o nag-traditional. And average dito, dating empleyado or dating OFW. Naku yan guys. So, kailangan as a mindset dito sa business natin pag nag-abono ka, positive. Okay? So, yun, nagbumapalo ka na, no? Nasa Pilipinas ka, pumapalo ka ng 50,000. Dapat na itatabi mo kalahati lang. Huwag mong inuubos yung 50,000. Yun, danger na po yun, ha? Kumita ka ng 50,000, inubos mo 50,000. Wala ka namang anak, ikaw lang mag-isa. Nangyayari yun. So, pag nagawa mo yun, kinimita ka ng 100, ubos yun. Kumita ka 200, ubos yun. So, hindi na agapan. Dapat, kumbaga, bata pa lang pa kayo. Ngayon, lahat dito, bata pa lang sa networking. Hindi pa kayo pumapalo ng 100, 200. Maging habit nyo na yung nagtatabi ng pera. Okay? So, gets? And eto na, pag dumating na nag-50,000 ka na, pwede kang kumuha ng kondo or kumuha ka ng kotse. Kasi bakit? Yung 50,000 na itatabi mo, anya yung pa lang Pag pumalo na kayo sa 20,000 monthly income, dapat ang naitatabi mo dyan is at least 2,000 monthly. Nagkakaintindihan ba tayo guys? Kung ang monthly mo, pumapalo ka na ng 20,000, 2,000, 10% pa lang yun ng 20,000. Round off na lang natin yun. Tama? And then, siyempre, 25,000, dapat 25 talaga yung may tabi mo. Siyempre, ang income mo is 20,000 pa lang. So, pwedeng maubos ka agad yan Bago mangyari yon, naitabi mo na, naging habit mo na ang pagtatabi. Okay ba yon? So, ibig sabihin, pag pumasok ka na sa 20,000 monthly income, nagtatabi ka na ng 10%. Pag 10 to 15, absuelto ka muna dyan. Okay, kaya mapansin niyo yung mga empleyado or mga nagtatrabaho sa Pilipinas, ang sweldo is 20,000, walang naitatabi kasi nga naipapadala lahat. Mamaya pag-usapan natin sa pang OFW. Kaya pag Pilipinas kasi ang gastusin is 10,000, walang natitira talaga hanggang 15. 20 talagang may natitira na. Okay? So, pag nagawing habit mo yon, pag pumalo ka ng 25, na itatabi mo na. Hindi ka na dapat lumalagpas sa 10,000 to 25,000 yung expenses. Okay? So, tatlong 25,000 na tatabi mo buwan-buwan. Meron kang 75,000. Hindi ka bumababa ng 50,000 na naitatabi mo. Yun na. Congratulations. Pang-apat na buwan mo, pwede ka nang kumuha ng views. Okay ba yun? Thumbs up? Tatlong 50,000 pa lang kinikita mo, pang-apat na buwan. Ups, 75,000 pa lang pera ko. May mga down payment na 59,000. Tapos ang down payment 59, ang monthly mo nasa 15,000. Meaning, ang kinikita mo 50,000. Yung 25,000 pang gasto sa hub, pang abono. Yung 25, pwede mong i-monthly yung 15,000, tapos yung 10,000, ay wala nang matitira. Imbis na 25,000 ang savings ko, 10,000 na lang matitira. Hindi. Pag naglabas ka ng sasakyan, biglang pagpapalo yung income mo ng 100 to 150. Biglang magta-times 3 ka.
So mapapansin mo kung kumikita ka na ng 50,000, bakit hindi pumapalo ng 100 to 150? Paulit-ulit na lang, 50, 40, parang tsa-tsa. 40, 50, 40, 50. So, nasa comfort zone ka na kasi. Ayaw mong lumabas sa comfort zone na magkaroon ako ng responsibility. Maglalabas ako ng kotse. Okay, kukuha ko ng hub. Doon kami kahit apat lang o anim na marketer ko or leaders ko is kasama ko sa hub. Okay, so nakuha niyo yung point. So kailangan niyo mo mag-take risks. Ako, ginawa ko 'yan para mawala ako sa comfort zone. Kuha ng bayarin. Kasi dumating sa time na yung income ko hindi ko na alam kung magkano yung bilihin. Okay, so sabi ko, kailangan kong mawala sa comfort zone. So kumuha ko ng hammer para mawala ako sa comfort zone para meron akong monthly. Kasi nabitinan ako eh. Ang monthly ko, condo, 40,000. Tapos isa pang condo, 25. Tapos nagbabayad ako ng house and lot sa Taytay Rizal, 175,000. Tapos nagbabayad ako ng Fortuner ko, 29,000. Nagpapadala ako sa anak ko, 30,000 buwan-buwan. So alam mo yung ganun, namamasyal ako buwan-buwan kung saan-saan bansa. So sabi ko, wala, parang naka-comfort zone na ako. Okay, so sabi ko, kumuha ko ng hammer para mapahata ulit ako. Kasi nga, kahit anong gastos ko, ang daming natitira. So kumuha ko ng expenses para pumalo ng 1 million to 2 million. Okay ba yan, guys? So sabi ng upline yun, no? Para lumaki yung income mo, kuha ka ng mga expenses. Ibig sabihin, guys, para pumalo ka pala ng 1 million per month, more or less, sanay ka sa expenses na 500,000. At least kalahati lang ng kinikita mo ang ginagastos mo. Okay ba yun, guys? Kung nagwa 1 million ka, pilitin mo hanggang 500 lang kasi merong mangyayari yon. Nagwa 1 million ka, ang gastos mo rin 1 million. Okay, so okay naman yun, na-enjoy mo yung pera pero importanteng nakakapag-save ka. Na-enjoy mo yung kinikita mo tapos nag-savings ka. Okay ba yun? So sa mga nasa Pilipinas diyan, okay? Tsaka OFW, ang money it's just an energy. Binibigay ng marami yan sa taong energetic. So, yung energy nyo as a OFW, kaya ka kumikita ng 20,000 to 50,000 per month. Kasi yung energy mo na mag-take ng risk, lumipad papunta sa ibang bansa. Okay, so pwede ka namang dito na lang sa Pilipinas, mag-work 10,000. Walang mararating, parang sakto-sakto lang ang 10,000. Oh, di bali na. Susugal na ako sa ibang bansa. Sama na pato tsaka panabla. Tinaya mo na yung buhay mo, sa oras mo sa pamilya mo, sa anak mo. Possible na mawala pa yung asawa mo, nawala na nga yung iba, ginawa na ng kapitbahay. Para lang dun sa gusto mong changes, kitain yung bigger income. Nare-realize mo kasi yung 10,000, wala talaga. Saktong expenses lang. Kung nagkakaanak ka pa, talagang hindi kaya. Okay, so yung energy nyo, guys, kasi ang taas ng energy mo para makarating ka ng ibang bansa, guys. At tandaan nyo yun, guys, iba yung energy na makarating ka sa ibang bansa. Ako, ilang beses na akong namamasyal sa iba-ibang bansa. No? Sa Hong Kong, I think 8 times na yata ako nagpabalik-balik doon, 9 times. First, pero yun yung unang bansang pinuntahan ko, Hong Kong. Tapos, pabalik-balik ako. Napunta akong Korea, Thailand, Malaysia, Bali, Indonesia, Taiwan. Nakarating na rin ako ng Taiwan. Nakarating din ako ng, saan pa ba yung mga bansa? Basta yung mga yan. So, maraming ba sa China, yan, nakarating din. Malapit lang kasi sa Hong Kong yan. Pwede ka na pumunta sa China. Okay, sa Singapore, Malaysia. So, iba yung energy pag nasa ibang bansa ka. Tama ba, mga OFW, no? So, parang feeling mo, ano ka, yung parang robot na gusto mo tumarabaho ng trabaho. So, ganun yung feeling, no? Kaya yung income nyo lumalaki kasi nagte-take kayo ng risk. So, ganun din dito sa business natin, no? Kailangan yung energy mo, pataasin mo yung energy mo. So, mangyayari yon kung tumiti ka ng mga responsibilities. So, sample, ikaw na magpapaaral sa pamangkin mo, yun, lalaki income mo. So, okay. So, eto na. Bagsak na tayo para sa financial literacy segment natin for OFW naman. So, siyempre, alam mo naman na ang sweldo mo sa pag Pilipinas ka, 10,000, walang natitira. And pag sa 20,000, dapat may natitira na. So, bakit wala pa rin?
So, almost 95% na nakakausap kong OFW. 20,000 kinikita for 10 years walang na-save. Pero lately, no, paulit-ulit nating tinatopic tong financial literacy. Kukonti na lang yung mga nakokorek ko, no? Parang ang aga pa lang, alam na alam niya na kaagad yung tamang pagpapadala sa Pilipinas, no? So, magbigay lang ako ng apat na sample, anim or apat na sample na isa ng OFW na na-interview ko, na nakausap ko about financial literacy na naayos. So, iba-iba kasi yung cases nyo, no? Yung iba, wala anak, iba may anak, iba isa, iba dalawa, iba apat, iba malalaki na yung anak, may mga apo, binubuhay pa, no? So, iba-iba, no? Kaya hindi pwedeng pantay-pantay yung kung anong sinabi ko, pwede mong i-apply kagad. So, pwedeng mag-usap tayo, video call after ng live natin dito, or pwedeng kausapin mo yung apply mo, mentor mo na nagga-guide sa'yo dito. Kasi lahat ng mga mentor nyo dito is talagang kabisado na ano yung financial literacy para may maitabi ka. Okay? Ano, mas magasarap ba yung as a OFW, pag uwi mo, meron kang savings na 500,000 mula sa work mo at 500,000 mula sa kita mo sa Inglobal. Hindi may 1 million ka. Tapos meron ka pang monthly na 20,000 to 50,000 pag-uwi mo ng Pilipinas. Baka hindi mo na magalaw yung 1 million mo. Tama? Palakihin mo pa at mapadagdagan para maibili mo na ng house and lot or sasakyan. Okay? So, ready? So, yung first OFW, may asawa siya. Ang asawa niya is nagtatrabaho as a factory worker. And para yung lang lalaki kumikita ng 15,000, yung babae kumikita ng 20,000 sa ibang bansa, Middle East. Nagpapadala siya ng 20,000 monthly. Wala naman daw silang anak. So, gaano katagal mo nang ginagawa yan? Sabi ko sa kanya, magkano yung sinasahod mo? 20 daw, tapos magkano pinapadala mo sa Pilipinas? 20,000. Kanino? Sa asawa niya? Ilan ba anak niyo? Ilan taon? Wala. So sabi ko, kinumpute ko, ang gastos ng asawa mo, pangkain niya, Okay, so ayan, pagkalat mo na yung list. While waiting sa member natin, tama ba? Host, applying generally. Yan, umina yata yung wifi in apply. Yan guys, sa lahat na nandito ngayon, pwede pang humabol. Send nyo pa yung link natin doon sa mga OFW natin hindi pa nakapasok. Ayan, shout out kay partner Rain, Risa. Yan, kay partner Liza. Kay partner Josefina. Kay partner Maribel. Yan, nandiyan na, nagbabalik yung ating pinakagwapong thank upline, you upline sa Adrian. commercial natin. 1 minute commercial. Thank you, Jeneline Gonzalez, sa 1 minute commercial. Yan. So, yun. Asa na yung topic ko kanina? Asa na ako, Jeneline? Yun, sa OFW, no, na Yes, up. nagpapadala ng 20,000 buwan-buwan. So sabi ko sa kanya, stop mo na magpadala ng 20,000. So umpisa, hindi nagalit yung lalaki, pero after 1 month, nagalit na. Bakit di ka nagpapadala? May lalaki ka na ba? So parang nagising na rin yata yung lalaki na alam niya, nagising din yung babaeng OFW. So mukhang natauhan na yata yung asawa ko, ba't nagpapadala siya? So ni-stop niya, yun, may ka-live-in na pala yung asawa niya. So inilabas na para total wala na rin namang makukuhang 20,000. Siguro nagkwentuhan sila. Girlfriend, kamaingay kasi yung OFW kong ex, wala na sila. Is nagpapadala ng 20,000. Pag nalamang nagli-live-in tayo, baka hindi na magpadala. So siguro parang ganun yung setup. Kaya nung hindi na nagpapadala yung OFW, yun, dinisplay niya na meron na pala siyang iba. Yun, di ba? So,
kakantayin niyo na lang yung nagdurugo ang puso ko. So, pangalawang OFW is may anak sila isa and nagpapadala siya ng 17,000. So, sabi ko, ba't nagpapadala ka 17,000? So, yung isa naman 20,000, isa 30,000. Kayang-kaya ng buhay. Kinumpute ko kasi yung gastos, no? So, dapat marunong, as a OFW, no? Number one, sulat nyo po yung gastos sa Pilipinas. Yan, sulat nyo po yan. And para marunong kayo ng pagbabudget. And yun lang yung ipadala nyo para may maitabi ka para ma-savings mo. So, alam ko naman as a OFW, siyempre, kadalasan yun na lang daw yung pagmamahal na mabibigay nyo sa pamilya nyo. Yung maibigay lahat na walang, pero para sa akin, hindi naman tama na ibigay nyo ang lahat na wala nang matira. Tama ba? Jenaline Hansol. Tawa-tawa ka dyan, tubig lang iniinom mo. Nakakatawa ba yung tubig mo dyan? Wala ka bang kape dyan? Bigla ka na. Yan, ano mo nga ako ng kape? May kape pa dyan. Yan. Mas masarap coffee dapat, no? Yan. So, tuloy natin, no? So, yun. So, yun yung nangyari, no? Dapat may tabi nyo, no? Isa pang OFW, no? Yun nga, yung isa, may anak, nagpapadala siya ng 17. So, sabi ko, dalawa sila, ang expenses lang nila is 5,000 kasi wala daw renta. Tapos probinsya, ang asawa niya magsasaka. So may libreng bigas. So ang gastos 5,000 lang. So bakit nagpapadala siya ng malaking pera? So nung ganoon din, pinakat ko, yun, kadalasan lahat sila may mga kalibin na yung mga asawa. Pag nalaman na hindi na nagpapadala yung OFW, yun, hindi na display na. So, may isa namang OFW, dalaga. Ito na, wala namang asawa. And pinapadala niya 20,000 daw buwan-buwan sa pamangkin, sa ano niya, para daw sa dalawa niyang pamangkin na nag-aaral. So, kinumpute ko, ba't mo pinapag-aral yung dalawang mong pamangkin? Asan ba yung nanay tatay yan? So, yung lalaki daw, tatay, kumikita ng 20,000. Yung nanay, kumikita ng 20,000, that will be 40. And kinumpute ko yung gastusin sa bahay nila, 20,000 kasama na yung baon, pagkain, pati tuition fee. Sabi ko, okay lang ba sa'yo na ikaw na yung bumubuhay sa apat na pamilya, tapos yung mag-asawa, yung sahod nila ay kanila lang daw? Hindi. Bakit mo ginagawa yan? So, kayang-kaya naman nila, no? Yung lalaki magbibigay lang ng 10,000 para sa bahay. Yung babae magbibigay ng 10,000 para sa bahay, para sa expenses nila. Yung mag-asawa nakakapagtabi ng 10,000. Possible, yung OFW walang ipon, pero yung mag-asawa nagtatabi ng 20,000, nakakapag-ipon sila. Tama? So, dapat kayo po yung nag-iipon ng kinikita nyo, hindi ibang tao. Huwag nyo rin papaipon sa asawa nyo. Asawa, ikaw mag-ipon yan, ha? So, dapat ikaw yung magtabi niyan. Lalong-lalo na kung ikaw yung naghihirap sa pera mo, dapat ikaw yung nagtatabi. Okay ba yon? Elites Club Team, pangalan nito, yung bago nating OFW na kasama natin ngayon sa Pilipinas dyan sa hub, yan, kaway-kaway. So, palitan mo yung pangalan mo, naubos. Naubos na yung screen mo, hindi mo lang nailagay yung pangalan mo. Ah, lagyan mo ng gawin mo sa Elite Spirisa, yung acronym na lang. O kaya unahin mo yung pangalan mo bago yung Elites Club. Tapos tanggalin mo na yung Team Rain pala kayo, no? Rain. So pangalan ng grupo mo yan, Rain. So tama yan, no, guys, no? Pagsali nyo pa lang, gumagawa na kayo ng pangalan ng team mo. Kahit ikaw pa lang ang ka-join mo pa lang, may mga ibang upline, tinuturo to. Iba, kahit di ituro ng upline to, ako mismo, may inatinan akong training. Pag join mo, gawa ka kagad ng pangalan ng team mo. Kung ang pangalan ng upline mo, isa ba, sa Millionaires, under sa atin, no? Millionaires Project International, yan, ito yung sama-sama ng team ng under ko, no? Left and right group, tsaka yung mga crossline natin na kasama dito sa business, no? Hindi ko downline, pero kasama ko dito. Yan, diyan si gwapong-gwapong Albert Martinez. Yan, si LKI. Yan, so isa pang team dito si Annie Yang. Yan, laging present dito. So yung downline niya si Jenlyn Hansel, no. So mga kahit hindi natin ka-team, no, ayan yung MPI. So tapos dun sa MPI naman, siyempre may hinahandle ako dun na group which is yung MP. Yan, no, kasi merong elites, merong MBB,
merong Braveheart. So bawat founders ng team natin, may kanya-kanya ng pangalan yan. So kayo, kahit ka-join nyo pa lang ha, ka-join mo pa lang, Maridel, Jenaline, yan, Jenaline Hansol, tsaka si Hans, tsaka si Lorna Dison, at dito, Lorena Ramos, si J. Madriadano, yan. Gawa na kayo ng pangalan, katulad ni Albert, LKI yung team ni Albert, no? So, gawa na kaagad kayo. Kahit ikaw pa lang ang member. Thank you. Kahit ikaw pa lang ang member, gawa ka pala, gawa ka na kagad. Eh, wala pa naman akong downline. So, ganun po talaga pag nagbubukas ka ng negosyo, wala ka pang opisina, wala ka pang na wala pang permit, wala ka pang pangpuhunan, business name ka muna. 500 pesos dati, parang ano lang, 150 lang yata magpagawa ng business name. And the next niyan is business permit. Okay? Tapos mayor's permit, tama? So, lahat yan ginagawa ng mga negosyante. Ganon din dapat kayo dito. So, ako kasi negosyante ako. Gusto ko maging galawang negosyante. Hindi, wag po kayong gumalaw dito na parang member ng Sara Lee Abo Natasha Boardwalk. Na kung saan ang meron ka lang yung ID mo. Anong pangalan ng grupo mo? Adrian Bito. Kung anong nakalagay sa ID mo. So dapat yung team mo may pangalan. Okay? So pwede ba 'yon, guys? So kung pwede, i-PM nyo sa akin 'yan. At may premyo ako sa mga magsisend sa akin. Kung merong logo, sendan mo na ako ng logo, i-PM nyo sa akin. Kasi gagawa ko ng malaking tarpaulin, ilalagay ko sa office natin, no? Yung mga bawat team nyo, bilog or square ko, bahala ko nung design yan, isend mo na sa akin. Okay ba 'yon? Kahit ka-join mo pa lang, ha? Ayan. So tuloy ako ano, as a OFW na nakikinig dito. Thank you. So ayan si Risa pala, no, nakalimutan ko tuloy. Si Risa dating OFW yan. Yan kasama na natin dito sa Pilipinas sa hub. Full time na, umahataw na. Tama. Isang mga talagang qualified ka talaga makapag for good na. Pag nakakapag-direct ka ba naman ng 5 hanggang 9 buwan-buwan. Minimum of 3 directs buwan-buwan. OFW ka na, nakaka 3 to 5 directs ka pa. Well, pag nagagawa mo ng consistent yan, wag mo nang patagalin, mag full-time ka na. Yan ang mga senyalis. Kaya galingan nyo na po mag-invite kasi bakit? Yan na po yung susi pala, no? Para makapag for good full-time ka kagad. Kasi kung maka-4 na direct or 5 direct sa isang buwan, minimum, 5,000 bawat isa, meron kang 25,000 buwan-buwan. Part-time ka, sweldo mo 20, tapos dito 25,000 direct referral pa lang 'yun, no? Kung papalo pa ng 5,180 'yun, kung 15 accounts ka pa, pwede pang mas maraming 1,800. Tama? Isa lang ang sasali sa iyo, ha. Dapat isang 1,800 ka lang. Ikaw din to, ikaw to. Kumita ka ng maraming 1,800, no?